At ngayon sa ating mga pangunahing pong balita, handa po raw ang kampo ng prosekusyon na kontrahin sakali nga pong magmosyon ang mga abogado para pansamantalang makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po sa lead counsel ni Duterte na si Nicolas Kaufman, nasa final touches na ho daw sila sa pagbuo ng defense team ng dating Pangulo. Inihahanda na rin daw ho nila ang argumentong isusumite sa hukuman para bigyan diin na walang jurisdiksyon ng ICC sa pag-aresto kay Duterte dahil nga daw po matagal nang kumalas sa Rome Statute ang Pilipinas. Ayon po naman sa ICC Accredited Counsel na si Attorney Gilbert Andres, kokontrahin ng prosekusyon ang magiging mosyon na ito ng mga Duterte. Lalo pat maliwanag daw na maiimpluwensyang tao pa rin ang dating Pangulo kahit na wala na siya sa pwesto. Kinontra rin po ng prosekusyon ang argumentong walang jurisdiksyon ng ICC sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. May tuturing daw kasing international crime ang crimes against humanity kaya dapat lang po itong litisin sa The Hague. Hindi naman sisipot ang mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay pa rin sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ng palasyo kay Senator Amy Marcos, ipinaalam ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na dadalo ang gabinete sa ikalawang hearing. Dahil nasagot naman na raw ng mga opisyalis ng gobyerno ang mga katanungan sa naunang pagdinig noong March 20 ng Senate Committee on Foreign Relations. Ikinagulat naman ito ni Senator Amy dahil taliwas daw ang hindi pagdalo ng gabinete sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hahayaan niya lamang ang mga opisyal na dumalo sa pagdinig. Sinagot na raw ng senadora ang sulat ni Bersamin pero ang hiling niya pag-isipan muna ito dahil baka akalain daw ng publiko na may tinatago sila tungkol sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Sa ibang mga balita po naman, bangungot po ang sinapit ng isang Pinay na ginawang scammer dahil tinorture at muntikan pa siyang gahasain sa Myanmar. Kwento ng Pilipina na si Ana, inakala raw niyang magiging call center agent siya pero nauwi siya sa pagiging scammer. Binalak ho daw niyang mag-resign pero nagalit po ang kanyang Taiwanese na big boss at agad siyang dinala sa torture room. Dito po ay humingi ng tulong si Ana sa mga otoridad. Pero nalaman niya ng kanyang employer kaya po buntik din siya ang umanong gahasain. Pinagubad din daw siya at kinunan ng larawan habang hawak ang placard na nagsasabing siya raw ang operator ng Pogo sa Porac, Pampanga kahit daw hindi naman totoo. Matapos ng 3 linggong paghihirap, natunto ng Philippine Police ng Philippine Police ata siya ay sa Thailand, itong si Ana, kaya siya nasagip sa scam farm. Agad siyang dinala sa ospital pagbalik po sa Pilipinas dahil nga sa kanyang tinamong mga sugat at tinamaan po ng double pneumonia. Pero ngayon po, awa ng Diyos ay magaling na itong si Ana. Nahuli rin po ang boss niya at 3 Pinay sa Bangkok matapos nga pong mahulihan ng droga. Samantala, dumating na po sa Myanmar ang unang batch ng humanitarian contingent mula sa Pilipinas para sa tulong sa rescue and relief operations doon. Ang 90-man team ay binubuo ng ilang sundalo mula sa Special Rescue Units ng Philippine Air Force at ng Philippine Army. Mayroon ding rescuers mula sa MMDA, DENR at Office of the Civil Defense. Bukod sa rescue team, magpapadala rin ng Department of Health ng 32-man team na tutugon sa medical needs sa Myanmar. Tatagal ang deployment ng mga Pinoy rescuers doon hanggang sa April 12 pero posible pang ma-extend kung kinakailangan ito. Kabilang sa target ng Philippine contingent ang hanapin ang 4 na Pilipinong nawawala matapos gumuho ang tinutuluyan nilang condominium building sa Mandalay, Myanmar. Posible po naman daw na mas mabigat po ang kaparusahan sa mismong nag-organisa ng kilos protesta ng mga OFW sa Qatar bilang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte. Sinabi po yan ni DFA Undersecretary Ed De Vega sa programang Storycon ng One News. Mas nakatutok daw ngayon ang mga otoridad sa Qatar na hanapin ang nag-udyok sa mga Pilipino doon na mag-rally ng walang permit. Sa ngayon po'y 3 na ang pinakawalan ng Qatar sa mga Pinoy pero 17 pang OFWs ang nakakulong at naghihintay sa magiging resulta ng ginagawang investigasyon.